Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang war movie na Fury na ipinalabas noong 2014. Kasagsagan ng Second World War, buwan ng April 1945, naging mahirap sa mga Amerikanong tangke ang pakikipaglaban sa mga tangke ng Germans dahil mas advanced at high-tech na ang mga ito. Pero kahit napag-iwanan ng mga Amerikano sa larangan ito ng mga Germans, may isang tangke ang Americans na nanatiling buo sa gitna ng labanan. Sa buong platoon, ito na lang ang natirang nakatayo. Ang Fury, ang tangke ni Sergeant Don na kilala din sa Cold War name niyang War Daddy. Kasama ni Sargento ang apat niyang loyal at pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan. Ang kanyang tank gunner na si Boyd na Bible ang war name, si Trini na tank driver na Gordo naman ang war name, si Grady na tank loader na tinatawag nilang Kun-As, at ang huli ay si Red na nasa pool ng mga Germans. Si Bible ang pinakamaka-Diyos sa kanilang lahat dahil palagi itong may salita na galing sa Biblia kaya Bible ang war name nila sa lalaki. Sabi nitong darating din daw ang kanilang oras. Nauna lang daw ang kasama nilang si Red sa kanila. Malungkot ang pag-uwi nila doon sa kampo pero hindi nawala ng moral ang sarhento. Inutusan nito ang mga tauhan na i-check ulit at ihanda ang mga kagamitan para sa susunod na misyon. Ilang minuto ang lumipas, may isang private ang tumawag kay Don. Ito si Private Norman. Pinapareport umano ito sa kanya bilang kapalit ng namatay niyang tauhan. Dismayadong tiningnan ito ng sarhento. Hindi ito makapaniwalang isang bata at baguhang sundalo ang magiging isa sa mga tauhan niya. Gayunpaman inutusan niya itong pumunta sa tangke at sinabihang iyon umano ang magiging bahay na niya. Nang lumapit si Norman sa tatlo para magpakilala, tiningnan muna siya ng mga ito. Sinabi niyang isa lang naman siyang clerk typist pero bigla na lang daw siyang hinugot at pinapareport kay Sergeant Don. Kinilatis siya ng tatlo saka siya sinabihan ni Grady na kumuha ng balde para linisin ang pwesto niya. First time ng binata makapasok sa loob ng isang tangke kaya medyo namangha siya sa nakita. Hindi niya lubos maisip na ito na ang magiging tahanan niya simula ngayon. Nang magsimula na siyang maglinis, dito niya nakita ang natuklap na mukha ng dating nakapwesto sa upuan niya. Bigla siyang lumabas ng tangke at nagsuka. Habang nagpapahinga pa ang grupo ni Don, napansin nila ang bilanggong German na patungo sa kanila. Galit na galit ang sarhento dito. Sinugod niya ito pero napigilan siya ng mga kasama. Kaya sinabihan niya si Norman na lahat ng German SS ay kalaban nila kaya kung makakita umano silang SS dapat daw talaga patayin. Nalaman ni Don na wala pang napatay ang bagong tauhan kaya binigyan niya ito ng baril at turuan umanong magpaputok. Ilang oras ang lumipas, natanggap na nila ang sunod nilang misyon kaya umalis na sila ng kampo. Sa pagkakataong ito, 5 na silang tangke ang umalis. Nakakasalubong nila sa daan ang mga civilian Germans at ilang mga surrenderies. Sinabihan ni Don ang mga kasama na talasan ang mga mata baka may kalaban na sumabay sa mga civilians. Ilang saglit ang lumipas, nabigla si Norman nang may makita sa bandang damuhan pero hindi niya ito pinaputukan. Hanggang sa bambahin nito ang tangkeng nasa kanilang harapan. Pinagbabaril agad ito ni Don pero huli na ang lahat. Nasunog na lahat ang team ng kanilang platoon leader. Nang tingnan ng sarhento ang mga bangkay ng kalaban, dito niya nakita na bata pa ang mga ito. Totoo pala ang balitang ginamit na rin ni Hitler ang mga bata para sa sariling kagustuhan nitong sakupin ang gustong sakupin. Galit na galit si Don kay Norman. Hindi sana mamatay mga kasamahan nila kung binaril nito ang mga kalaban. Pero katwiran ng binata ay mga bata daw ang mga ito. Pinalo nito ang ulo ng tauhan at sinabihang tingnan kung ano ang kayang gawin ng mga bata. Sa susunod umano'y barilin na nito lahat ng makitang German SS. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at si Don na ang naging platoon leader ng grupo. Pagdating nila sa checkpoint, nag-update sila sa commanding officer at Lamarga ulit. Kailangan nilang ma-secure ang parteng iyong ng bayan at ma-rescue ang mga kasamahang na-trap sa area. Ilang oras ang lumipas, may namataan si Don sa di kalayuan. Ito na yung lugar kung saan may mga kasamahan silang natrap dahil sa pag-ambus ng mga kalaban. Sabay-sabay nila itong nilapitan habang nakalinya sa likod ng mga tangke ang iba pang tropa. Unti-unti din nilang na-rescue ang mga kasamahang nakadapa sa lugar. Ang hindi alam ng platoon ni Don ay may nagkaabang na sa kanilang pagdating. Isang matibay na anti-tank ng Germans, ang tinatawag nilang Tiger Tank.
Ilang saglit ang lumipas, sinimulan na silang polanan ng mga Germans. Gumanti ang buong grupo ni Don hanggang sa muntikan na silang tamaan ng Tiger pero magaling magtansya ang sarhento kaya mabilis nila itong na-terminate. Nagalit si Gordo kay Norman dahil ayaw pa rin itong bumaril ng kalaban. Habang dinadasalan ni Bible ang mga kasamahang namatay, kinausap ni Don ang binata. Dismayado ito kay Norman dahil nangako ito sa mga tauhan na protektahan ang mga ito pero paano daw niya gagawin iyon kung ayaw naman pumatay ng binata. Kaya nang may isang German na sumurrender, inutusan ni Don si Norman na barilin ito. Pero ayaw ng binata dahil mali daw ito. Dito na siya pinagsasampal ng sarhento. Nasa gyera daw sila, wala umanong kinalaman ang mali at tama sa sitwasyon nila. Andito sila para patayin ang mga Germans at gayon din ang purpose ng mga ito. Pero wala pa ring lakas ng loob si Norman. Kaya pinilit na siya ni Don. Hinawakan ng sarhento ang kamay ng binata at pilit na pinahawak dito ang baril. Hinawakan din nito ang ulo ng lalaki para makita ang pagbaril niya sa German. Pagkatapos niyang barilin ang kalaban, sinipa siya ni Don at sinabihang gawin umano ang trabaho niya. Walang nagawa ang binata kundi umiyak na lang. Pinagtinginan lang siya ng ibang sundalo at nagsialisan na parang walang nangyari. Tinulungan siyang tumayo ni Bible at sinabihan siya ng mga ito na kahit ganon umano si Don, solid umano ang pamamahala nito. Matagal na umano silang magkasama at ayaw na nilang sumama pa sa ibang squad. Mataas ang respeto nila sa sarhento dahil makatao itong makisama. Nagpatuloy sila sa kanilang destinasyon. Hanggang sa madaanan nila ang inambush na mga civilian kung saan may binigti ang mga Germans dahil sa pagtanggi ng mga itong lumaban sa gyera. Pagpasok nila sa isang lugar, sinalubong sila ng bala ng mga kalaban. May iilang lumalaban pero mas marami ang tropa ng Amerikano. Muntikan pa silang tamaan ng anti-tank pero mabilis lang itong napulbos ng Fury. Nagsilabasan ng mga Germans dahil nasusunog ang mga ito. Dito na nagkalakas loob si Norman na pagbabarilin ang mga ito. Natuwa si Don sa ginawa ng binata. Maya-maya lang ay lumabas ang isang lalaki sa may building na nagtaas ng puting tela. Gusto na umanong sumurrender ng mga tao sa loob. Kaya pinayagan ito ng sarhento na lumabas. At nagulat silang lahat ng halos lahat ng lumabas ay mga bata pa. Pero nang lumabas ang isang German officer, pinabaril ito ng sarhento dahil ito umano ang nag-utos na bigtiin ang mga batang tumanggi makipaglaban sa mga Amerikano. Nang masecure na nila ang area, dito na sila magpapalipas ng gabi. Habang nagkasayahan na ang mga sundalo, nakita ni Don ang pagsilip ng isang babae sa second floor ng isang building. Kaya sinama niya si Norman para pasukin ang kwarto ng babae. Pero hindi pala ito nag-iisa. Kasama pala nito ang pinsan ding babae na si Emma. Inutusan ni Don ang dalawa na lutuin ang pagkaing dala habang maglilinis muna siya ng katawan. Maganda si Emma at bata pa. Maya-maya lang ay sinabihan nito si Norman na kung hindi niya ipasok ang babae sa kwarto, siya umano ang gagawa nito. Kaya alistang kumilos ang dalaga at kinalabit nito si Norman. Ayaw sanang pumayag ng tiyahin nito pero sinabihan ni Don na hayaan na ang dalawa dahil mga bata pa ito at mapusok. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din ang dalawa na parehong may ngiti sa labi. Ngunit maya-maya lang din ay sapilitang pumasok ang tatlo sa loob ng bahay. Medyo lasing na ang mga ito at may babae daw nag-iintay sa binata sa baba. Pero napansin ng tatlo si Emma. Naghinala ang mga ito na may nangyari na sa dalawa. Kaya dito na nagpasaring ang tauhan ng sarhento. Na bakit hindi sila inimbita at kung bakit pinaburan nito si Norman. Binastos pa ni Grady si Emma. Tumigil lang ang tatlo nang ibagsak ni Don ang baril sa mesa. Dito na humingi ng tawad si Gordo. Nalasing umano siya. Bigla silang pinasok ng isang sundalo na pinatawag na umano ang sarhento sa bago nilang misyon. Kakatapos lang makuha ng sarhento ang susunod nilang destinasyon ng bombahin ang kinaroroonan nila. Dali-dali silang nagtago, pero sa kasawiang palad, tinamaan ang bahay ng magpinsang babae. Nang hamu pa ang pambobomba, nakita ni Norman ang bumagsak na bahay. At napaiyak na lang siya nang makita ang bangkay ng dalaga. Sinundan siya ni Grady para pabalaykan na sa tangke. Galit man ang binata pero wala na siyang magagawa. Habang nasa biyahe sila, nakikita ni Don na nalungkot si Norman sa nangyari kay Emma. Pero sinabihan niya ang binata na marami pa ang mamamatay bago matapos ang digmaan. Kaya magpakatatag umano ito.
Nang bigla silang atakehin ng nakaabang na German Tiger tank. Tinamaan ang isa nilang tangke sa dulo. Kaya sabay-sabay nilang inulan ang naturang tangke. Pero napakatibay ng Tiger. Hindi man lang ito tinatablan ng mga tira nila. Hanggang sa inisa-isa na sila ng German tank. At ang furry na lang ni Don ang natira. Talagang matatalo sila nito kung makipagsabayan sila. Kaya para hindi sila mapulbo ng Tiger, pamwesto sila sa likuran nito. Hindi sapol ang mga tumama sa furry kaya naghanap ang sarhento saan dapat tamaan ang kalabang tangke. At tinamaan nga nila sa bahaging malambot ang Tiger. Sa kanila ni-retreat ang mga naglabasang Germans. Hindi sila makapaniwala na buhay pa rin sila. Prinotektahan daw sila ng Diyos ang nasabi ni Bible. Dahil sa mga tama nila kanina, nasira ang kanilang radyo kaya hindi na sila nakahingi ng reinforcement. Gayunpaman dumiretso pa rin sila sa kanilang mission na bantayan ang isang crossing na kalsada. Tahimik nilang narating ang location pero minalas naman sila nang may nadaanan silang landmine. Sa lakas ng pagsabog, naputol ang kadena ng tangke. Pero kaya naman daw itong ayusin ayon kay Grady. Pina-check ni Don kay Norman at Grady ang katabing building. Pero puro bangkay ang naabutan ng dalawa sa loob. Bago sila lumabas, humingi ng tawad si Grady sa binata. Naiisip umano nito na isang mabuting tao ang kasama. Habang inaayos pa nila ang kadena ng tangke, pinadala ni Don si Norman sa mataas na bahagi ng kalsadang iyon para magbantay kung may parating na kalaban. Walang nakitang banta ang binata sa dulo ng kalsada kaya kumain na muna siya. Pero ilang saglit ang lumipas, may narinig na siyang ingay. At nang silipin niya ang kalsada, tumayo siya at tumakbo kaagad pabalik dahil sobrang dami ng Germans ang nagmarcha patungo sa kinaroroonan nila. Humahangos si Norman nang sabihin sa sarhento ang nakita. Habang naririnig nila ang ingay sa malayo, napagtanto ni Don na isang batalyon ng Germans ang patungo sa kanila. Kaya sabi ni Bible na kailangan na nilang lumayo habang maaga pa. Dahil 5 lang sila at wala pa silang tangke. Mas mainam na magtago daw muna sila sa kakahuyan at padaanin lamang ang mga ito. Pero ayaw umalis ni Don. Nakinagulat nilang lahat. Gusto nitong i-hold ang position dahil yun yung mission nila. Kahit kailan hindi pa umano umatras sa laban ang sarhento kaya hindi ito aatras ngayon. Sinabihan niya ang mga kasama na umalis na habang may oras pa. Ngunit nakangangalang ang mga ito habang tinitingnan si Don na naghahanda sa kanyang mga kagamitan. Napaiyak si Bible habang tinitigan si Don. Sagot niya dito na bahay na niya ang furry. Ingatan umano ng mga ito ang sarili. Dagdag nitong okay lang na umalis na sila. Ngunit umakyat si Norman sa tangke at sinabihan ng sarhento na sasamahan niya ito sa laban. Maya-maya pa'y umakyat na din si Bible at Gordo sa tangke. At sumunod na din si Grady. Nagdesisyon na rin ang mga ito na sama-sama na rin silang i-hold ang posisyon hanggang kamatayan. Habang nag-aantay sila sa loob ng tangke, pinagsaluhan nila ang isang bote ng mamahaling alak. At sa unang pagkakataon, uminom ng alak si Bible. Kahit hindi sanay uminom si Norman. Nakiinom din ito kaya nabinyagan nila ng war name ang binata. Tinawag nila itong machine. Ito daw umano ang pinakamagandang trabaho sa tanang buhay nila, ang nasa loob ng furry. Ilang minuto pa ang lumipas at nakikita na nila ang paparating na batalyon ng Germans. Nang akyatin ng mga ito ang tangke para tingnan ang loob, dito na nag-umpisa ang bakbakan. Dahil walang tangke ang Germans, hindi sila basta-basta makalapit sa furry. Marami pang napatay ang squad ng sarhento hanggang maubusan din sila ng bala. Maya-maya lang ay napaligiran na sila ng Germans. Unang nawala si Grady. Tinamaan ito ng tumaagos na bala sa pwesto nito. Sunod na nawala si Gordo ng tamaan ito habang magtatapon sana ng granada. Pero hindi nito naitapon ang hawak na granada kaya dinampot ito ng lalaki at tinago sa ilalim ng tiyan. Sa pagkakataong ito, may German sniper nang gumagapang papalapit sa kanila. Tinamaan ito si Bible habang magtatapon din sana ng granada. Sunod nitong binaril si Don pero hindi nito napuruhan ang sarhento. Tinamaan pa ito ng 2 beses bago nakapasok sa loob ng tangke. Humingi ito ng tawad kay Norman dahil hindi nito natupad ang pangakong proteksyonan silang lahat. Sinagot ito ng binata na natatakot ito sa mangyayari. Gusto umano nitong sumurrender pero sagot ng sarhento na wag niyang gagawin iyon dahil torture umano ang aabutin niya. Naaawa si Don sa batang sundalo kaya sinabihan niya itong may daanan sa ilalim ng tangke.
At nang hulugan na sila ng granada, pinababa agad ng sarhento si Norman. Pagkababa ng binata, sinubukan niyang tabunan ng lupa ang sarili. Pero ilang saglit ang lumipas, may sumilip sa kanyang batang German na sundalo. Tiningnan lang siya nito habang nakataas ang kanyang mga kamay. Tumayo na ito at umalis. Kinabukasan, nagising si Norman sa yabag ng kabayo. Bumalik siya sa loob ng tangke at tinaakpan ng jacket niya ang sarhento. Ilang saglit lang ay nakarinig siya ng ingay sa labas. Akala niya mga Germans pa rin ito pero tropa niya pala ang nagbukas ng pinto ng tangke. Hindi makapaniwala si Norman na sa dami ng kalaban nila, nakaligtas pa siya. Na-hold ng Furry ang posisyon nila pero kapalit naman ang kanilang buhay. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.